Magandang umaga po sa inyo lahat. Sinong naniniwala na bago ka pa pumunta rito, tinugon ka na? Malakasan nyo. Lagi niyong tatandaan, ang Lord ang nagse-set up. Sinet up ka ni Lord sa umagang ito. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na makakatakas, na-set up ka. Naku, ang hina, lakasan nyo, yung talagang totoo. Hanap mo rin ang kausap at sabihin mo, na-set up ka ni Lord. Sir, ito by the grace and for the glory of God. Alam na Lord dito, witness ka Holy Spirit. Habang bumabiyahe kami ng anak ko, tinanong ko yan sa Lord, bakit ka nandito sa Muntinlupa? Kaya nung nagsasalita ka rito, kinikilabutan ako. And then, naalala ko na ang Muntinlupa ay talaga sikat pagdating sa Bilibid. At biglang binalik ako ng Lord doon sa Australia. Ang Australia ay dati ring talaga prison, lahat ay doon, ininadala yung mga kriminal. At through, sa pagitan ng music ng Lord, ang dami rin nakakalaya doon. At naniniwala ko na, tinanong ko si Lord sa kanina yan. Kaya sabi ko kanina, confirm ko yan. Nagtaka lang ako, bakit ikaw nasa isip ko, ayan, ginagamit ko na ang pangalan ng Panginoon, witness ka ang Holy Spirit. Tinanong ko yan kanina habang nasa bus ako. Naniniwala ko na gagawa ang Diyos ng history para sa kaluwalhatian ng Ama sa Langit sa lugar na ito ng Muntinlupa. At kasama ka doon. Naku, yung alam nyo, yung palakpak nyo, alam nyo, pang barangay tanod yan. Daanan mo lang. Huwag mong istambayan, sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, kung may pinagdadaanan ka lang ngayon. Daanan mo lang. Huwag mong istambayan. Si David, sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear. Daanan mo lang. Sige lang. Move on lang ng move on hanggang sa maka-move on. Pakasabi mo sa katabi mo yan, move on lang ng move on hanggang sa maka-move on. Anong waiting? May narinig akong waiting. Hallelujah. Gusto ko pakilala sa inyo yung aking isa sa pinakamagandang anak. Kasi pito yung anak ko, isa lang sinama ko. Pagkatapos ko dito, takbo agad ako doon. Nag-prepare din kasi sila sa amin doon. At may meeting kami. Nag-hold ako ng isang gawain that 2 days bukas sa Christ the Living God. Dominion Holder, the Manila Gathering 2010. So ang dami ng mga taga Bohol, Mindanao, na talaga nandito na kagabi pa, Basbate, lahat po ng mga pinuntahan ko. Kasi nakakatawa ang Lord talaga. Kita mo pagkilos ng Panginoon sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Yan ang grace ng Lord. Yung bang hindi mo inaasahan, basta wala ka, basta kumilos lang si Lord. Kasi mas maganda pa nakita mo na hindi mo inaasahan na nangyari. Maintindihan niyo ako? Mas ma-appreciate mo na ang Diyos ang gumagawa kasi sa nag-exert ka ng effort. Maintindihan niyo ba ako? Pakisabi mo ulit sa katabi mo, mas maganda ka pa sa umaga. Sino naniniwala doon? Dahil ang umaga ang ginawa para sa'yo, hindi ka ginawa para sa umaga. Kaya ano man kung mayroon kang pinagdadaanan, una, daanan mo lang. Pangalawa, move on lang ng move on hanggang sa... Pangatlo, lagi niyong tandaan, i-charge niyo yan that God's purpose is more powerful than your failure, than your tragedy in life, than your problem, than your plans. God's purpose is more powerful.
anumang sitwasyon meron ka. Parang hindi nyo matanggap, ha? Ninanamnapan. Mas mabuti. Kasi maganda yung ninanamnam, binubulay-bulay, minimeditate. Dapat ganyan tayo, hindi lang tayo basa ng Bible. Dapat talagang minimeditate day and alam mo, iba ang meditation sa Bible reading. Handa nyo ako. Kaya marami kong, sabi ng Lord, grow in grace, even the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ang problema natin, binasa lang natin na parang comics. Pero hindi natin meditate. Kaya hindi nag-grow. Kaya binanggit mo kanina, sir, minsan may mga hindi, marami tayo, may time na hindi iba-ibang level ng faith, iba-ibang knowledge, iba-iba kasi, wala tayong magagawa. May mga time na kinakailangan talaga mag-grow ka. Kaya sabi ng Bible, be rooted in the Word of God. Hindi yung 10 taon na tayo, ang nag-uugat yung 20 lang. Kaya pinaupo nito kanina, tindi mo, sir. Nagtaka ako sa'yo, pinaupo mo lang. God's purpose is more powerful than our plan, than our everything na nangyayari sa'yo. Ganyan katindi ang purpose ng Lord. Amen? At sabihin mo ulit sa katabi mo, last na to, para mag-start na ako. Kasi, alam mo naman, pag nakahawa ko ng microphone, parang akin lang to. Lahat naman ay biyaya ng Panginoon. So, sa total, in-announce mo na. Ayoko talaga ipa-announcean. Kasi minsan, pagka birthday, parang sikat ang tao, parang sikat ang... Hindi eh. Naniniwala ko na lahat ng bagay ay talagang sinet up ni Lord. Hindi ko gusto maging tao. At ayoko maging hayop. Wala rin nung nagsabi na, Lord, gawin mo nga akong tao. Nay, gawin nyo nga akong hindi pwede. Ang Lord na nagpasimula ng lahat. At kung siya nagpasimula ng lahat, siya rin ang tatapos ng lahat. Alam mo, dahil sa palakpakan. Kasi ang pinapalakpakan natin, ang Diyos Amang nasa langit, papuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay para sa Kanya. So, umpisahan na natin ulit pumalakpak ng matinding palakpak. Lahat ay dahil sa grace ni Lord. Kaya itong awit na ito, grabe, iyak ako na iyak. Alam niyo naman that you cannot manipulate God by your prayer, by your worship, because God is a King. Meron siyang inilagay na salita niya na dapat din namin sampalatayanan. At siya rin na nagbigay ng pananampalataya para sampalatayanan mo. Siya ang author and finisher of our faith. Wala ka doon. Siya ang author, di? Wala ka. Nasaan ka doon? Wala ka doon. Naibigan niyo ako? Kaya nga author eh. Hindi rin ikaw ang author ng faith mo. Kasi baka sa pananampalataya ka na. Lahat ay sinet up ng pag-ibig, mayamang biyaya at kawan ng Diyos. Yung awit na ito ay isang composition na ngayon pa lang habang nag-i-intro to, parang gusto ko nang umatungal sa kagalakan sa Panginoon. It's all about dahil sa iyong biyaya. Pakiflash mo nga kapatid. Ayan. Lahat tayo may pangit na nakaraan. Sabihin mo sa katabi mo, lahat ng pangit sa buhay mo. Sabihin mo, teka, pakiusap lang, huwag nyo ituloy yung mukha. Yan ang problema nyo eh. Ganun lang, lahat ng pangit sa buhay mo ay pinaganda na ni Lord. At lahat ng pangit mo sa nakaraan, sabihin mo, ay hindi na yan makaka-apekto sa maganda mo ngayon. Dahil sa iyong biyaya, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa iyong
Dahil sa iyong biyaya, O Diyos, ako ay nagbago. Di ko sukat akalain na ang buhay ko'y mapuno ng pag-asa. I believe the Lord is touching you right now. Dahil sa iyo, ako'y naririto. Kahit nagkakong hinala ang kapayapaan, sinurot ng lahat, ngunit hindi pa rin nagtapuan. Nakita'y nakilala, nabago na ang lahat, nakina ang pag-ibig mo, magpawala hanggang. Come on, sabay-sabay! Dahil sa iyo, biyaya, O Diyos, ako ay nagbago. Hallelujah! Dahil sa iyo, biyaya, O Diyos, ako ay nagbago. Di ko sukat akalain ng buhay ko'y mapuno ng pag-asa. Dahil sa iyo, hanap ka nga ng kausap at sabihin mo, mag-appreciate lang dun sa mga taong ginamit ng Lord sa iyo. Hanap ka, ituro mo, sabihin mo sa Kanya, di ko sukat akalain na ang buhay ko'y mapuno ng pag-asa. Turo mo yung tao na yun, sabihin mo, dahil sa iyo eh. Ako yun. Tayo nga kayo, tayo kayo sandali, tayo. Hanap kayo ng kausap. Halaga at sabihin mo, sige, di ko sukat akalain. Di ko sukat akalain ang buhay ko'y mapuno ng pag-asa. Dahil sa iyo, sabihin mo sa Kanya. Dahil sa iyo, ako narito. Hanap mo rin ang kausap, di ko sukat akalain. Di ko sukat akalain ang buhay ko'y mapuno ng pag-asa. Dahil sa Diyos. Dahil sa Diyos. Tayo'y narito. Salamat sa Panginoon. Grabe si Lord talaga. Yan ang sinasabi ko nung una ko naranasan yung visitation ng Lord. Tinanong ko ang Lord yan. Sabi ko, Lord, bakit alikabok? Wala namang gamit ang alikabok. Pwede naman mansanas. Yan, mga mukhang mansanas. Ubas, mas matindi. Hindi lang. Ano minsan daw? Sabi ko sa Lord, talaga, grabe yung sabi ko, Lord, bakit sa alikabok? Napakababa, ba't yun ang ginamit mong materialis para tirahan ng espiritu at ng kaluluwa? Grabe yung tanong ko yun. Napakakulit ko sa Lord nung time na yun na one-on-one talaga sa kwarto namin. Sinagot ako ng Lord, sabi ng Lord sa akin, anak, sabi ko, Lord, wala namang gamit yung alikabok ha. Sige, mag-ipon kayo ng alikabok, ibenta nyo, walang libo. Lagay nyo sa bahay nyo, for sale, alikabok. Baka bugbugin ka pa ng kapitbahay nyo. Bakit? Walang gamit eh. Naintindihan niyo ako? Pero alam mo, sabi ng Lord sa akin, oo anak, yan ang aking pag-ibig sa iyo. Yung mga hindi nagagamit, ako lang ang pwedeng gumamit.